Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mukhang tulog pa. Good morning. Good morning. Ayan. Buhay-buhay ang choir. Mga kapatid, sa pananampalataya noong nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang isa sa mga mahalagang dogma ng ating pananampalataya, ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Dogma na simbahan na nagpapaalala sa atin na ang Diyos na ating sinasamba, na ang Diyos na ating pinupuri, na ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong personang ito ay pinagbuklod ng isang tunay na pag-ibig. At ang mensahe para sa ating lahat bilang isang komunidad, tayo rin nawa ay mabubuklod sa isang pag-ibig upang tayo ay maging isa, maging isang pamilya, maging isang tunay na komunidad. Ang pag-ibig para sa bawat isa ay siyang magiging basihan, siyang magiging pundasyon ng isang matibay na komunidad. At upang maging matibay ang ating komunidad, magkakaroon tayo ng isang adhika, magkakaroon tayo ng isang hangarin, yung iisang purpose, yung iisang goal bilang isang komunidad. At wala na sigurong hihigit pang nagbubuklod sa atin bilang mananampalataya. Wala na sigurong hihigit pang nagbubuklod sa atin bilang isang komunidad, kundi ang isang selebrasyon ng banal na misa, ang Eucharistia. Kaya tayo'y nandito ngayon, hindi nilang dahil mayroon tayong hinihinging pabor sa Diyos, kundi tayo ay pinagbubuklod, pinag-iisa, dahil sa isang tunay na pag-ibig na ating nadarama, nakikita, sa pamamagitan ng ating Eucharistia. Mga kapatid, sa pananampalataya, ngayon linggo ay nagdiriwang tayo ng Corpus et Sanguinis Christi, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang pagbibigay ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, ang dugo na kanyang ibinigay at ang kanyang katawan upang tayong lahat ay magkakaroon ng bagong buhay, ang buhay na walang hanggan. At sa ating mga pagbasa ngayon ay ating makikita ang isang pagtitipan ng Panginoon, lalong-lalo na para sa kanyang mga alagad. Sa ating unang pagbasa ay ating napakinggan ang pagtitipan ng Diyos, lalong-lalo na sa pamamagitan ng dugo ng isang hayop. Sa ikalawang pagbasa, ang pagtitipan din ng Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng dugo ng hayop, kundi ang kanyang pagtitipan sa pamamagitan ng sariling dugo, ang kanyang buhay. At dito sa ating Ebanghelyo ay ating napakinggan higit sa lahat ang tinatawag nating institution narrative na ating palaging napapakinggan sa tuwing tayo'y nagsisimba. Mga kapatid, sa pananampalataya, siguro ang tanong sa atin sa ating pagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon ay ang katanungang, ano ang mensahe ito para sa ating lahat? Sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, dalawang bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo bilang pagpapaalala sa kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Unang-una, ang ating kapistahan ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang Eucharistia ay isang biyaya.
Marami sa atin ang nakakatanggap ng iba't ibang biyaya sa buhay. Siguro ang pamilya, kalusugan, mga material na bagay. Pero ang isa sa mga masasabi nating pinaka-the best, pinakamahalaga, pinakamagandang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang Eucharistia. Mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pagtanggap ng Eucharistia, ang ating pagtanggap sa katawan ng ating Panginoon sa komunyon, ito ay nagpapaalala sa atin na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay isang biyaya. Kaya nga ang ating pagtanggap sa kanyang katawan ay isang pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay sumas sa atin, nagiging bahagi sa ating katawan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat tinatanggap natin siya ng may pagmamahal. The body of Christ becomes part of our bodies. The value of our Lord becomes part of our values. The attitude that the Lord has will become also the attitude that we must have, lalong-lalo na sa ating buhay. Naging makadiyos, naging sentro ang ating buhay kapag ang ating pagtanggap sa Eucharistia, ang ating pagtanggap sa biyaya ng Diyos ay ating papangungunahan ng isang pagbabago sa ating sarili. Kaya nga sabi nila, ang mga pagkain na ating kinakain ay nagiging bahagi sa ating buhay. Kaya ang ating pagtanggap ng Eucharistia, ang ating pagtanggap sa presensya ng Panginoon ay naging bahagi din sa ating buhay. Kaya nararapat lamang ng bawat panahon, pagkakataon, oportunidad na tinatanggap natin ang Diyos bilang biyaya, ito rin nawa ay magpapaalala sa atin na ang ating buhay ay isa na ring biyaya. Ang biyaya ay hindi lamang dapat sa sarili lamang, kundi dapat itong ibahagi. Sapagkat ito ang buhay na ipinakita, isang magandang halimbawa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang Eucharistia ay isang biyaya. Pangalawa, ang Eucharistia ay tunay na kanyang presensya. Mga kapatid sa pananampalataya, minsan nakakatuwang tingnan, no? Na nandun pa rin yung admiration sa mga taong hihinto sa harap ng simbahan kahit sila'y naglalakad, hihinto, magbabaw, mag-sign of the cross. Nakaka-proud tignan yung mga taong kahit na nasa biyahe, pagka lampas o pagdating doon sa isang simbahan, sa isang kapilya, mag-sign of the cross. Bakit? Dahil marami pa rin ang nagdiniwala at nagtitiwala na ang Eucharistia ay ang tunay na presensya ng Diyos. Pero napakarami sa atin ang nawalan na ng sense, ng pagtingin, lalong-lalo na sa Eucharistia as the living presence of our Lord. Halimbawa, marami pa rin sa atin na kapag nagmimisa o kapag halimbawa tumanggap ng banal na komunyon, instead of praying, inuna ang telepono, ang cellphone. Marami pa rin sa atin na nasa loob ng simbahan, hindi maiiwasan ang inggit. Marami pa rin sa atin na pagkatapos na mangumunyon ay patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang isa siguro sa mahalagang pagpapaalala sa ating lahat na ang Eucharistia ay isang tunay na presensya ng Diyos. Kaya mahalaga para sa atin na sa ating pagsimba, pagbibigay natin ng papurit pasasalamat sa Diyos,
ay sasamahan din natin ito ng pagbabagong buhay sapagkat tinanggap natin ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos at dahil sa ating pagtanggap sa Kanyang presensya, naway ang ating buhay din ay maging isang instrumento ng pagpapala sa ibang tao. Mahalaga para sa ating lahat na mapalalahanan na tayo rin, we become the bearer of God's presence dahil sumasa atin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng Eucharistia. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na sa pagkakataon at sa bawat momento ng ating buhay, sa ating pakikiisa sa Eucharistia, tinatanggap natin ang isang biyaya. Pangalawa, na ang ating pakikiisa sa Eucharistia ay atin ding nakikita ang isang tunay na presensya, ang hostia na tinatanggap natin, ang katawan ni Kristo, ay hindi lamang simbolo, kundi ito ang tunay na presensya ng pag-ibig ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Marami sa atin, wala lang. Pag tinatanggap ang Eucharistia, hindi man lang magsasabi ng amen. Marami sa atin, kapag tinatanggap ang katawan ng Panginoon, parang wala lang. Mga kapatid sa pananampalataya, naway mapalalahanan natin ang ating sarili na ang Eucharistia, ang komunyon, ang hostia ay ang tunay na presensya ng Panginoon. Kaya ibigay natin ang nararapat, ang ating pag-ibig, ang ating tunay na pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating tunay na pagpapakita ng pananampalataya sa Kanyang katawan at dugo sa Eucharistia. Patnubayan tayo ng ating makapangyarihan Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.